Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba tayong tumayo, mga kababayan, mga ginoo at ginang at mga binibini? Ang pang-12 na sangguniang panlalawigan po ay nagkakatipon na para sa kanyang ika-72 karaniwang pulong at o para sa kanyang ika-4 na mobile session. Ang kagalang-galang na Vice Gobernador, Adeline M. Angeles, nangumulo. Ang ika-72 regular na session, ika-4 na mobile session ng 16 sangguniang panlalawigan ng Marinduque ay formal nang binubuksan. Requesting our SP Secretary, pakitawag po ang mga miyembro ng kapulungan, gayon din po ay let's properly recognize yung pong ating mga panausin na naririto ngayon. Magandang umaga po muli. Kagalang-galang Mark Julius P. Caballes, kagalang-galang Aurelio J. Leva III, kagalang-galang Antonio L. Mangkukang III, kagalang-galang Bernardine Opis Mercado, kagalang-galang Mel Gabal R. Cabo, kagalang-galang Mercedes Arrejano, kagalang-galang Danilo Arred, kagalang-galang Ismael D. Pilim, kagalang-galang Jose Neril L. Manggol, kagalang-galang Carlos F. De Peralta, kagalang-galang Bertinos A. Valencia. Magahal na tagapangulo, meron po tayong 9 na kasapi ng sangguniang panlalawigan na nasa kapulungan. Sapagkat meron po tayong 9 na miyembro ng sangguniang panlalawigan na naririto ngayon, ang tagapangulo po ay nagdedeklara ng presensya ng quorum at we can proceed, pwede po tayong mag-proceed sa atin pong talakayan. Atin pong nire-recognize ang ating chairman ng Committee on Rules, Laws and Ordinances, kagalang-galang Aurelio Leva III, Jojo Leva, kagalang-galang Jojo Leva. Magandang umaga po, mahal na tagapangulo, para sa pagpapatibay at pagbasa ng katitikan na nakaraang pulong, akin pong iminumungkahi ang pagpapaliban ng pagbasa at konsidera na ito ay nabasa na sa pasubaling ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ay maaaring magkaroon ng pagwawasto sa nasabing katitikan. Ito po ay isang mungkahi. Maraming salamat, kagalang-galang Leva. Meron po bang hindi sumasang-ayon sa mungkahi? Kagalang-galang Rejano? Sa ating pong kagalang-galang na tagapagpangulo, pansamantala ko pong inihiling ng ano po natin ang ating pagbasa at pag-approve ng ating katitikan sapagkat kailangan po siguro munang i-recognize natin ang ating mga panauhin bago po tayo magsimula ng ating mga gawain. Maraming salamat, kagalang-galang Rejano, sa iyong paalala at hinihiling natin sa ating SP Secretary na formal na i-recognize ang ating pong mga panauhin sa araw na ito. Kagalang-galang na tagapangulo, atin pong inanyayahan sa pagpupulong na ito ang 4 na barangay sa bayan ng Gasan, barangay Bakhaw Ilaya po, kagalang-galang punong barangay Albert C. Sena, kagalang-galang Roxanne P. Soleta, kagalang-galang Jimmy Serdenya, kagalang-galang Roselyn A. Sena, kagalang-galang Alicia S. Mawak, kagalang-galang Angelo M. Monsanto, at ang kanyang mga SK Kagawad, kagalang-galang Kristen Joy Magparangalan, kagalang-galang Isadel S. Soleta, kagalang-galang Edsel M. Sales, kagalang-galang Christopher Ryan M. Monterrey, kagalang-galang Jana Marie Denise Enrizo, at ang kanila pong barangay secretary, Marie Chris A. Saez. Sa Bakhaw, ibaba naman po, pinangungunahan po ni Kagawad Dennis S. Mortel, kagalang-galang Andy S. Sulito, kagalang-galang Joel M. Halimbawa, kagalang-galang Ginalyn L. Selva, kagalang-galang Eric R. Olavides,
Kagalang-galang Edison S. Montante. Ang SK chairperson po, si Kagalang-galang RJ L. Montaron. Kasama ang kanyang SK kagawad, Kagalang-galang Hero S. Soleta. At ang secretary po ay si Edsel G. Damayan. Sa Barangay Bugnuyan naman po, pinangungunahan po ni Punong Barangay Hill S. Soberano. Kasama ang kanyang mga barangay kagawad, Kagalang-galang Jenson S. Manlisis, Kagalang-galang Reynaldo S. Manlisis, Kagalang-galang Joselito P. Fraire, Kagalang-galang Elmes S. Fraire, Kagalang-galang Elmer N. Soberano, Kagalang-galang Edna O. Ricanya, Kagalang-galang Noel S. Soberano, at ang kanilang SK chairperson, si Kagalang-galang Daniela S. Selva. Kasama po ang kanilang barangay secretary, Maria Lea Par, at ang barangay treasurer, Amelia Lim. At ang host barangay naman po, pinangungunahan po ni Punong Barangay Rizal L. Basco Jr. Kasama po ang kanyang mga barangay kagawad, Kagalang-galang Wilma S. Medinilla, Kagalang-galang Roderick M. Sanchez, Kagalang-galang Edsel M. Basco, Kagalang-galang Richard M. Soleta, Kagalang-galang Ruben G. Padulina, Kagalang-galang Joselito C. Montoya, Kagalang-galang Eileen S. Mutol, at ang kanila pong SK chairperson, Kagalang-galang Eduardo M. Estrada Jr., at ang kanila pong barangay secretary, si Margaret Joy R. Sardenya. Kagalang-galang na tagapangulo, kasama rin po nating inanyayahan ngayon ay ang district office ng DPWH, ang PEO, at ang Agrarian Reform, sila at ang Department of Agrarian Reform. Sa DPWH po, ito po, ang district engineer po ay kinakatawan ni Engineer Argil Daryl Salvador, ang Planning and Design Section ng DPWH. Sa Department of Agrarian naman po ay si Engineer Virgilio L. Lagi ay kinakatawan ni Catherine P. Ray at Teodoro F. Felix. Sa Provincial Engineering Office naman po, ang Provincial Engineer po ay kinakatawan ni Engineer Amiel L. Narano. Kasama po ang Infotech 2 si Ginoong Sherwin S. Magud. Maraming salamat, Sec James Solas. Sa atin hong mga katuwang at mga kasamang panauhin, ang advance ho na pasasalamat ng Sangguniang Panlalawigan sa ngalan po ng sa pamamagitan ng presiding officer, our advance thanks sa inyo pong pagbibigay ng panahon sa aming imbitasyon. At ito ho ay just a little background. Dinesisyonan ho ng 16th Sangguniang Panlalawigan na isang beses, isang buwan, ay kami ay gagawa ng mobile session. At gaganapin namin ang aming session. Ito'y sinimulan na namin ng mga nagdaan pang buwan. Subalit ito ang unang pagkakataon dito sa bayan ng Gasan. At karamihan ho ng area na amin hong ina-identify ay yun hong madalas ay hindi nabibisita. Kaya ho, ang Barangay Tabionan ay inakala ho ng kapulungan na ma-identify para maging venue ng sesyon na ito. Kaya po yung ibang mga kanugnog na barangay ay kasama rin po namin na umaakyat para hindi sila ang laging bumababa sa area natin. Ano ho? At para pagkakataon din para makita ang sitwasyon sa area na ito kasama po sa mga kanugnog barangay. Motu proprio ay inimbitahan na rin po namin at isinama namin ang mga ilang tao na inaakala namin na baka sakaling meron kayong katanungan o iparating mula sa national government agencies, ang DPWH, mula rin sa aming Provincial Engineering Office, gayon din pati na rin ho sa Agrarian Reform Office, ay inimbitahan na rin po namin para just in case may ilang mga paglilinaw o katanungan ay makapagbigay na rin ng impormasyon o pagpaparating sa kanila directly. Ano po?
So, maraming salamat in advance and we can now proceed with the order of business. This time, recognizing the Chair of the Committee on Rules, kagalang-galang Jojo Leva III. Maraming salamat pong muli, mahal na tagapangulo. Muli, tumako naman po tayo sa pagsusug at pagpapatibay na nakahandang agenda para sa sesyon sa araw na ito. Wala po tayong papribilehiyong pananalita. Para sa oras sa mga panawin, tayo po ay may niyang mga sangguniang barangay mula sa Barangay Tabionan, Barangay Bacau Ibaba, Barangay Bacau Ilaya at Barangay Bugnoyan. Ganoon na rin po, inayahan po natin ang Provincial Engineering Office, Department of Public Works and Highways, at Department of Agrarian Reform. Para naman po sa mensahe at liyam mula sa Gobernador, meron po tayong dalawang item. Para po sa komunikasyon at petisyon, meron po tayong 3 item at isang karagdagang item mula po sa sagot ng ating kagalang-galang Mark Anthony Iisenyo na may petsang Hunyo 11, 2024. Para po sa mga ordinansang pambayan para sa pagsusuri ng lupon, meron po tayong 3 item. Wala po tayong panukalang ordinansa, wala po tayong panukalang resolusyon, wala pong ulat ng lupon, wala pong, para po sa talaan ng mga paksang talakayin, di natapos sa paksa, wala po tayo, wala po tayong paksang tatalakayin, at wala din po tayong di natapos na gawain. Wala din po tayong tatalakayin para sa pangatlo at uli at pangatlong pagbasa. Mahal na tagapangulo, akin pong minumungkahi na pagtibayin po natin ang nakalaang agenda ayon sa pagsusok. Meron po bang pumapangalawa? Pinapangalawahan, meron bang tumututol? Kung wala po, ang nakatakdang agenda o pag-uusapan sa sesyon na ito na iminungkahi ay atin na pong pinagtitibay at inaaprubahan. Mahal na tagapangulo, kagaya ng tinuran, wala po tayong pampapilihiyong pananalita. Para po sa oras ng pagtatanong, mahal na tagapangulo, kagaya ng iyong tinuran, atin po munang kilalanin ang kinatawan mula sa kagawaran ng reformang pang-agraryo. Kinikilala natin ang ating katuwang mula sa Department of Agrarian Reform, si Ma'am Catherine Ray. Sige ho, formal po natin kayong kinikilala at bilang panimula ay pwede hubang magbigay ang chairman ng committee ng infrastructure ng konting background para meron po tayong preliminary background na pwede nilang sagutin. Mangyari po, mahal na tagapangulo, ang Provincial Development Council sa pamamagitan ng Resolution number 51-2023 ay nagpasa ng resolution endorsing the pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka or PBBM Bridges project to the Department of Agrarian Reform to the Regional Development Council, Regional Development Council of Mimaropa. At isa po sa mga nakahanay, ilan po sa mga nakahanay na tulay ay ang mga sumusunod. Tabyunan Bridge, Barangay Tabyunan, Gasan, 32 linear meter. Manlibunan Mahardika Bridge, Barangay Manlibunan, Santa Cruz, 48 linear meter. Banugbog Bridge, Barangay Banugbog, Santa Cruz, 30 linear meter. Baliis Bridge, Santa Cruz, Marinduque, 30 linear meter. Tambangan Bridge, Santa Cruz, Marinduque, 30 linear meter at Lipo Road Bridge, 24 linear meter. Ito pong nasabing resolusyon ay ipinasa po natin sa Department of Agrarian Reform, ganun na rin po sa Regional Development Council, Mimaropa. At para po sa kaalaman natin ay
Tayo naman po sa Sangguniang Panlalawigan ay nagpasa ng Resolution number 775 Series of 2023 na may pamagat na sa resolution endorsing to the Mimaropa Regional Development Council the proposed additional bridges in the province of Marinduque under the Pang-Agrarian Tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka. Kung saan, katulad po ng tinurang ko ay pasama ang mga nasabing tulay at karagdagan po ay ang mga sumusunod. Tuyay Bridge, Tugos Kansurok Bridge, Kawit Ilaya Bridge, Pawa Bridge at Bahit Tapuyan Bridge. Para rin po sa ating kaalaman, ang Barangay Tabyunan po ay nasa ilalim ng GASAN Agrarian Reform Community o ARC. Po ang mga paunang impormasyon na ating nakalap hinggil sa panukalang tulay dito sa Barangay Tabyunan. Maraming salamat, kagalang-galang Jojo Leva. And at this point, nire-recognize natin ang representante mula sa PARO, Ma'am Ray, para po magbigay ng anumang impormasyon in relation to that particular subject matter. Ma'am Ray is recognized. Good morning po. So regarding po sa update ng aming PBBM bridges, ay approve na po ito sa PDC and sa RDC po. And ang central office po ay forwarded na po yung mga approved bridges sa NEDA po, which is inahantay na lang po yung approval ng NEDA para po sa funding. Would you know kung ito'y posibleng makahabol para sa 2025 ka? Wala po pa kaming update regarding po kasi bali ng May po, May 2024 ay pinalize po ng central office yung 10 bridges po na nakalocate po dito sa Marinduque para sa NEDA po. Wala pa po ngayong update. Hinihintay na lang namin po yung sa NEDA na update. Meron po bang, kailan po nyo sinabi, anyway, meron po bang dagdag na katanungan ang ating mga kasamang bukal muna? Meron po ba, kagalang-galang Mang Kukang, you are recognized? Maraming salamat po, Binibining Tagapangulo, sa atin pong bisita mula sa Provincial Agrarian Reform. Doon po sa sinabi ninyo, bagamat nabanggit rin po dito, per record po ninyo, ano po yung 10 na inaprubahan ng RDC na for funding na ng NEDA? So, yung 10 bridges po ay 5 po dito ay sa Santa Cruz, Tambangan, Banugbog, Baliis, Libho at Manlibunan po. And for Buwak naman po is Kansurok Tugos, Banhigan Duyay, Kawit, Pawa, and Sagasan po is Tabyunan po. So bali 10 So po lahat yung kasama ang Tabyunan Yes po. sa nakapasa na sa Regional Development Council Yes at po, ngayon ma'am. ay nasa NEDA na. Okay, meron po bang karagdagan na tanong? Pwede po ba, may tanong pa po ba sa ating mga katuwang sa DAR? Mahal na tagapangulo. Kagalang-galang Leva? May alam po ba kayo na proyekto na katulad nito na isinasagawa na sa ngayon? O ito pa lang ay unang umpisang proyekto para sa inyong kagawaran? Yan, una pa lang po, sir. So una pa lang. Yes po. So nananalangin tayo na sana ay mapabilang itong 10 ito sa unang bugso ng proyekto mula sa Department of Agrarian Reform. Yes po, sir. Hopefully po ay lahat po ng 10 po ay makakaroon ng bridges. Pwede po bang malaman ng presiding officer kung kailan po ninyo na isumite ito sa NEDA? Yung central office po is nung May po kasi pinalize po yung 10. And then yung regarding naman po dito sa provincial office, last year pa po siya, around September po napasa yung buong document po ng 10 bridges po. Okay, so sa NEDA ay May 10. So mga dalawang buwan pa lamang. Yes na po. nasa NEDA. Meron po bang mga karagdagan? Maybe hear from our partners from DPWH. Meron po ba kayong nalalaman from your end tungkol sa proposed project na bridge na ito as a parallel or complementary initiatives on the part of DPWH? Yes, Engineer Salvador. Magandang umaga po. Una po sa lahat ay sa ngalan po ng aming District Engineer, Engineer Richard Emmanuel Piragragio, ay
taus-puso pong bumabati ang aming ahensya at nagpapasalamat sa pagbibigay po niya ng pagkakataon sa amin na makapag-share po ng mga naiambag po kahit na in our own little way. Kaya una sa lahat po, nagpapasalamat po kami sa kay Vice Gov, sa Sangguniang Panlalawigan. At ngayon po, ito po ang so far na naging tulong po ng aming ahensya ukol po dun sa for funding request ng Tabionan Bridge. Noon pong nakaraang buwan, Hunyo, ay nagsagawa na po ng inspection po ang amin pong kagawaran bilang tugon dun po sa resolusyon ng barangay na humihiling po sila na magkaroon ng permanenteng solusyon yung pong kasalukuyang suliranin po ng barangay ukol dun sa kasalukuyang dinaranas po nilang yung pong kailangang maayos po na tulay. Ano po? At ang inyo pong lingkod, nang malaman po na kami po ang kasama ho rito, ay inalam na po namin kagad sa mga kasama po namin kung ano na po yung naging status po ng inspection po. At sa amin pong binabalita po sa inyo na kanina po ay meron na po kaming nadalang tugon po at ang sagot po ng aming district engineer sa pamamagitan po ng kanyang sulat ay isasama rin daw po ang tulay sa request for funding po ng ahensya. Ng DPWH per se. Yes po. Okay po. For 2025. Kami po ay umaasa na yun po ay mayahabol po para ho doon sa pang 2025 po na funding. Ngayon po, bilang tugon po dun sa sagot po nila, ang amin pong, sa amin pong pagkakaalam po, pagka po ito isusumiti for funding, inaasahan po namin maisasama po sana ito sa 2025 para mapagaan na rin po, makatulong po kami sa mga taga-barangay Tabionan. Maraming salamat, Engineer. May dagdag pa pong katanungan. So is it possible, Engineer, na yung technical preparations ninyo ay posibleng yun na rin yung kinakailangan ng DAR? Is that possible? Or iba pa yung technical na ginagawa ninyo sa technical ng DPWH? Just in case ma-approve yung bridge care of the program ng DAR, ang mag-i-implement po nun ay DPWH pa rin, di po ba? Okay. So may dagdag kayong tanong? Sagot? Bali, kapag po na-aprobahan for funding, yung ating bridges po is DPWH po ang mag-i-implement po ng project po. So, siguro kung ano po yung technical po is yun na din po yung gagawin po. Okay. Kagalang-galang Leva is recognized. Salamat, Ma'am Ray. Tama po ba Salamat yung din, ating Engineer. interpretasyon na iba po yung tulay na manggagaling sa DAR at iba din po yung tulay na manggagaling sa DPWH? Yes, Engineer Salvador is recognized again. Apo, thank you po. Ang in-inspection po ng opisina noong pong nakaraang buwan ay yung pong tulay na sinasabi po roon na nagkaroon po ng damage dahil sa Typhoon Rolly na nasa may harap po ng eskwelahan, yung pong nadaanan po natin kanina. Yun po ang na-inspection po ng opisina at umaasa po kami na dahil ang tugon po ng aming district engineer ay may papasama po siya sa for funding, ay maaari pong nawa po makapasok po siya sa 2025. Gayunman po, kung sakali man pong ang DAR po ang unang makapagpapondo, ay may posibilidad po na madadownload din po sa amin ng pondo. Sa madaling sabi po ay kami po ng Department of Agrarian Reform ay magkakatulong po upang sa lalo't madaling panahon ay matugunan po yung pangangailangan po ng Barangay Tabionan para sa tulay. Yun. Maraming salamat, Engineer. May karagdagang katanungan pa po in relation to the subject matter. Yes, Honorable Leva. Ito po hindi katanungan kundi isang
mungkahi na sapagkat ayon sa kinatawan mula sa DPWH ay medyo may posibilidad na maisama ito sa 2025 annual budget. I am endorsing and suggesting that we approve a resolution favorably endorsing the inclusion of the Tabunan Bridge in the 2025 National Infrastructure. What is NEP? Ano yung NEP? National Expenditure Program. National Expenditure Program of the DPWH. Sa NEP. The proposed resolution will be addressed to what agency? To the Department of Public Works and To Highways. DPWH. Is it possible, Ma'am Ray, na yung technical and even the estimated cost ng DPWH ay possible ba yun na yun na rin yung kino-consider sa NEDA, or you have a different document na isinubmit? Actually, meron na pong proposed budget yung mga bridges po na galing sa central office. Bali sa Tabunan po is around 60 million po. Hindi ko lang po sure kung yun na din po yung magiging budget kung ma-i-implement na siya. Ng Sa project. reference. Yes po. Okay. Yun po kasi ay proposed budget, pero yun ho ay nag-vary pa or nag-adjust Yes pa. po, ma'am. Okay. Sa inyong sa inyo pong technical preparation, meron na po ba kayong cost estimate on the part of DPWH nang nakikita ninyo na kakailanganing pondo para po dito? Sa ngayon po, ang nagawa pa lang po ng ahensya ay yung pong preliminary inspection po dun sa site. Gayon pa man po, sakali pong dumating po kung sakali pong lumitaw na po ang pangalan ng tulay doon sa mga kailangan po naming i-address through early procurement activities, ay agad-agad pong isasagawa po ng ahensya yung pong kinakailangang mga preliminary design, preliminary detailed engineering at detailed engineering design. Kasama na po doon yung plano, program of works, ang approved budget costs, at sa amin pong pagpapalagay ay posibleng hindi na po maglayo doon sa estimated po na pondo ng DAR, yung pong posibleng maging budget cost din po ng ahensya. Kung sakali man pong may karagdagan po, ay posibleng sa ibang mga scope of works po na kailangan ilang idagdag, ukol po sa lalong protection po nung tulay po na ilalagay po ng para po sa Barangay Tabunan. Maraming salamat, Engineer. There is a pending, what is the manifestation, with regard to the manifestation of Honorable Leva, with regard to your proposed resolution para madiinan yung suporta na makonsider siya sa budget ng DPWH. What is the pleasure of Honorable Leva? I move that we approve on first reading proposed resolution entitled a resolution favorably endorsing to the Department of Public Works and Highways the inclusion in their national expenditure program of the Tabunan Bridge located in Barangay Tabunan, Gasan, this province. I so move. Will the proponent agree for the better term? Is it favorably endorsing, or Yes. shall we request? Favorably endorsing. Okay. Because there is already pending request from the barangay, as noted earlier. Okay. Thank you. And any second to the motion? I second the motion, Madam Chair. Duly seconded by Honorable Cabalias, Honorable Mangkukang, Honorable Manggol. Any objection? Hearing none, the motion is approved. The proposed resolution, again favorably endorsing to the DPWH the inclusion of the construction of Tabunan Bridge in the National Expenditure Program of the agency is now approved on first reading, and it is further referred to the Committee on Public Works and Highways. Yes, Honorable Leva, what's your pleasure? May I move for the amendment of the
proposed resolution because in as much as there are 10 bridges, we include also the other bridges Okay. aside from the Tabionan. Barangay Tambionan. So well taken, Madam Chair. The 10 bridges submitted by the NEDA, by the DAR in NEDA. Yeah. The proponent is amenable to Yes, that? Madam Chair. Okay. There is a pending motion. Any for approval on first reading of the resolution as with the title as mentioned. Any second, duly seconded, any objection? The chair is none. The motion is approved. The resolution, ang resolution na humihiling sa NEDA upang dagkagyat na mabigyan ng konsiderasyon o approval ang 10 bridges na nauna ng i-endorso sa kanilang tanggapan ay ating ngayon pinatitibay. And it is further referred to the same committee, the Committee on Public Works. So, yes, Honorable Eva. Dumako naman po tayo sa Provincial Engineering Office. Limited po doon sa proyekto na merong ginagawa dito sa 4 na barangay. Our next ay ang office, ay ang Provincial Engineering Office represented by Engineer Amiel. Yes, Magandang umaga po sa ating lahat. Meron po tayong proyekto na nakalinya po sa Barangay Ibaba na improvement po nung sa box culvert po nila. Bali po doon sa ibang barangay po, wala pa po akong idea kung ano po yung kanilang mga nakalinya po na proyekto po sa Provincial Engineering Office po sa pangunguna po ni Governor Velasco. Yun lang po. Okay, so papakinggan mo po ngayon at yung ilan sa kanilang mga concerns at para po ma-consider po ninyo sa engineering office yung pong ilan sa kanilang mga ipaparating. Thank you po. Ngayon ay isang special na edition ng programa kung kaya mapapanood at mapapakinggan ninyo ang ilan sa mga bahagi ng Court Mobile Session ng 16th Sangguniang Panlalawigan na ginanap noong July 12, 2024 sa Barangay Tabionan, Gasan. Yes, Honorable Eva. Ngayon po ay iniling ko na kilalanin po natin ang punong barangay mula sa Barangay Tabyunan. Ganoon na rin po ang kanyang SK Chairman, si punong Barangay Rizal Basco Jr. at SK Chairman Eduardo M. Estrada Jr. The Barangay Captain of Tabionan, Kapitan Rizal, ay atin pong kinikilala para po sa nais ninyong iparating po sa kapulungang ito. Magandang umaga po, taga-Pangulo, Vice Governor, sa ating mga bisita. Magandang umaga po. Ito po ang aming pangunahing problema. Tungkol po doon sa aming tulay, ako po ay nagpapasalamat sapagkat nawawala na po ako ng pag-asa dyan sa tulay namin na yan. Una-una po, ang problema namin dyan sa tulay na yan, pag bumabaha po at may 1 oras na ulan, wala na pong makatawid. At yung tulay na temporary na ginawa po namin ngayon ay nadadala na. Kaya po yan nagiba, yan tulay na yan, hindi po naman tulay yan ay, box culvert lang po yan ay. Sabi po ni na engineer, ay sa lakas po ng baha dito sa amin sa Barangay Tabyon, apa po doon sa tulay. Ngayon po, may nadadalang na anod na puno ng kahoy. Bumara po doon sa tulay. Ngayon po, hindi na kaya ng tulay, bumigay siya. Doon po tumihaya yon. At kita po naman natin, ang problema din namin dito sa tulay na ito, mula po bayan, yung aming po mga kabarangay, mula bayan hanggang dyan sa ilog na yon, bumababa po sila doon pagdating ng ilog. Pinapa-istiba po nila yung makanilang dala, yung mga mabibigat, at binabayad po nila yon. Tapos, sumasakay po sila ng tricycle, pakatawid ng ilog, papunta rito. Kaya po, napakalaking hirap po namin talaga. At una pa, pag bumabaha, wala makatawid, hindi na po ako makapunta dito sa barangay kasi nandun po ang bahay ko sa kabilang ilog. Isang sityo lang po yun. Pero yung 6 na sityo po ay nandito sa kabilang ilog. Kaya marami pong nakikinabang dyan sa tulay namin yan. At ang gusto ko po mangyari, gaya po na sinabi ni Bukal, na magkaroon po sana ng temporary na tulay. Pansamantala na madadaanan po kahit yung mga tricycle, motor,
at tao ang makadaan na hindi yung pag-umulan ng malakas ay nadadala na po yung aming tulay na ginawa. Sana po ay masusolusyonan din yun. At sana po, hinihiling po namin talaga yung sa paghihirap po namin sa pagtawid na yan, ay agaran po masolusyonan yung tulay po namin. Ano po? Gusto po namin talagang yung pag naulan po ng mga isang oras ay hindi naman madadala yung temporary. Dahil po yung ginawa namin na yun ay talagang pag yun po ay bumaha ng malakas, ay dala na po yun. At isa pa po na problema rin namin, yung landslide po namin bago dumating dito sa barangay ng Tabion, doon sa may boundary po, umuanas po yun. At hindi po na makita ngayon na dahil may mga kahoy na. Pero po yun ay delikado din po sa mga mabibigat na sasakyan dahil may uka na po yung, yung ilalim ng kalsada. At yun po ang pangunahin din namin problema. Pag hindi po awag dalangin na bumagyo ulit, ay mag-landslide po yun. Wala na po kami madadaanan doon. At yun po ay ginawa namin ng resolution, 2019 po yun. At ayun, nung bagyong Rolly, na nagiba po yung unang approach ng tulay namin, ay ginawa din po namin ng resolution at noon po yun na landslide. Nagpasa din po kami sa Sangguniang Panlalawigan at saka kay Congressman at sa DP at saka sa PEO po. Siguro po, yun lamang po, nais din po namin magkaroon ng road opening ng mula dito Barangay Hall hanggang doon po sa huling sitio namin sa Kamanga. Kung sana po ay mabibigyan din ng pansin yung aming pong agawing resolution na yun, sapagkat anong dami po na natawiran ng ilog ng aking sitio doon sa Kamanga at Dungunin. Kaya nais din po namin na nagkaisa po kami ng Sangguniang Barangay na magkaroon po kami ng resolution ng road opening ng papuntang sitio Kamanga po. Ano po? Siguro po, yun lamang po at maraming salamat po talaga sa inyo, Sangguniang Panlalawigan, na kayo po ay nandito at dito dinaos ang inyong session. At yung mga problema po namin ay siguro po ay nalilinawan na rin po at nasisiyahan na rin po ang mga kasamahan ko sa Sangguniang Barangay. Yun po lamang, maraming salamat at magandang umaga po sa atin lahat. Salamat, Kapitan Basco. Katuwang ninyo ang Sangguniang Panlalawigan. So with that, maraming salamat po sa ating mga kasama dito sa Tabionan. Harinawa ay ang mga initiatives na ito ay makatulong para mas mabilis. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Kapitan. Talaga lang pag ganyang medyo malaking pondo, kagaya niyan, ang tina-target pala nila is around 60 million pesos for your bridge. Sometimes it's really taking time. Plus yung budgeting process pa. But definitely, klaro naman na something significant are being done. Maybe hear from the SK Chairman of Barangay Tabionan. So isang napakagandang araw po sa ating lahat, lalo tigit po sa ating mga bisita. So isa sa concern po namin bilang kinatawan po ng kabataan dito sa aming barangay, sana po magkaroon kami dito ng cell site kasi po signal po ay napakahalaga sa aming mga kabataan dito, lalo tigit na po pagdating sa kanilang pag-aaral. Kasi po karamihan po ng kabataan dito sa amin pumupunta pa po sa mataas na area para lamang po magkaroon ng signal sila para po sa kanilang online class. So isa rin po sa aming alalahanin yung kanila pong seguridad dun sa area na pinupuntahan nila sapagkat sila lang po ang tao dun. Baka meron pong mga hayop na makaka-apekto po sa kanila. So isa po talaga sa concern namin yun. Napakahalaga rin po ng signal dito sa amin sapagkat lalo tigit na po pag meron ding emergency. Hindi po kagad kami makakontak sa baba. Yun lamang po ang ko po dito sa amin sa pagdating po sa mga kabataan dito sa aming barangay. Maraming salamat po. Maraming salamat, SK Chairman Estrada. So with that, salamat po sa kay Chairman. Salamat sa lahat po ng inyong pagpaparating sa atin. Ngayon ay isang special na edisyon ng programa kung kaya mapapanood at mapapakinggan ninyo ang ilan sa mga bahagi ng Court Mobile Session ng 16th Sangguniang Panlalawigan na ginanap noong July 12, 2024 sa Barangay Tabionan, Gasan. Madam Presiding Officer, hiniling ko po na kilalanin natin ang kagalang-galang na punong barangay
at SK Chairman ng Barangay Bugnuyan, sa katauhan po ni Kagalang-galang Phil Soberano at Kagalang-galang Daniela S. Selva. Si kagalang-galang Kapitan Hill Soberano ay atin pong kinikilala. Sa ngalan po ng aming sanggunian ng Barangay Bugnuyan, kami po ay taus-puso po nagpapasalamat sa pangyaya ng ating mahal na Vice Governor, ng ating pong napakasipag at talaga pong sa lahat ng oras ay siya po ay umaatin sa ating patawag. So bigyan po natin ng mas bagong palakpakan po ang ating masipag na Vice Governor, Vice Adeline Angeles, sa ating pong 2nd District na matitikas at mga talagang maasahan. Ang 2nd District po ng SP member ng Marinduque. Welcome po dito po sa Barangay Tabyunan, and then po sa 1st District na talaga pong double support po sa lahat ng barangay dito po sa Bayan ng Gasan, na hindi ko na po sila isahin ang kanilang mga pangalan, bagamat kilala ng lahat ang ating matitikas na ating mga bukal ng Provincial Marinduque. So yun po, napakaganda po itong ating talakayan at tayo pa ang nagpunta rito para po maisumiti po namin ang aming problema sa ating mga sa aking barangay. Ang una pong problema po sa aking barangay, ang ating flood control. Doon po sa Purok, Pamagong. Yung po doon, napakalaking volume po doon. May area na ilang apektadong mga pamilya nandun. So na yung po ay lagi pong sinusungkit sa akin, sinasabi sa akin, kap yung pong flood control ay paki-follow up mo at talaga pong pag bumaha ay doon pumapasok yung tubig sa kanila. Kahit po bisita nila doon, bisitahan sa provincial office, ay talaga pong makikita po nila kung ano pong problema doon. Ang isa pa po ay yung tulay na ginawa. Hindi ko masabing tulay o box culvert yun. Ang ilagay po ay yung may haligi sa gitna. Sa gitna po ng creek o yung ilog. Ang pagitan lang po ay 2 meters, wala pa yata 2 meters sa gitna, tapos dun sa ay pagka bumaha at nadala po ng kalangan po ng mga basura, ayan, flooded na po yun. Ang ibig ko po sabihin, dapat wala pong haligi sa gitna para pag lumagasa po yung tubig at yung mga sukal o kung ano man, mga kahoy, mga kawayan at ay sumasabak po doon sa tulay. Yun po ang problema. So yun po ay naranasan po namin, kaurasan ng napakalakas ng tubig, ayun ay pinagtulong-tulungan namin. Ang kuwan po lang namin doon ay baka ma-aksidente yung iba dahil nga doon sa tubig. Inaagaw po namin yung mga yabat o mga kahoy na sumasangga po doon para lang di po mag-flooding doon sa tulay. Pangalawa ka pong resolusyon ay ang ating pong multi-purpose building. Meron pong ginawa po doon na first phase, natapos na po doon. Kaso po doon sa 2nd floor ay may butas po doon sa looban dahil po sa nakapupus po ng 2nd phase ng 2nd floor. Ay ngayon po ilang pong kuan pagka umuulan ay ginagawa po namin ng paraan kapit isara namin ay pumapasok pa rin yung tubig. So ang solusyon ko lang po ay malagyan po ng 2nd phase yung panibago pong building. Then 2nd phase po, yung akin pong cover court, na yun po ay kahit po nakita ninyo, ay cover court ko po ay walang siding, walang yung flooring po ay bako-bako. So yun po ay yung pag umuulan at umiinit, ay talagang nandun po ang sikat ng araw at ating ulan, ang piyas, ay pinapapusok po ng tubig. So yun po sana ay mabigyan po ng solusyon.
Din po yung ating natatanda po ninyo, yung sa Bugnuyan at Bakhaw Ibaba, ay nag-request din po na malagyan din po ng flood control. Dahil nga po yung pagkuhan po ay nakatalkal na po yung tulay. Yun po ang maingatan natin, yung tulay. Nakatalkal na po, yung Bakhaw Ibaba. So yun po ay napakarami po ang kailangan po doon sa aking barangay. Ang akin pong mga purok barangay road, nagsumiti na rin po ako doon. Ang sabi nila, na pag nag-receive doon sa engineering, ang gusto rin nila ay yung isang haba na 400 meters ang isang haba. So wala po akong ganong kahaba na tuloy-tuloy na isang haba na 400 meters at 500 meters ay ang nangyari po ay putol-putol. Pero kung susukatin po ay mahigit na 500 meters yung para po sa barangay road. Ano po? Doon sa barangay road na para po ay sa dahilan po yung aming national high school at elementary ay problema po yung mga estudyante. Pag nadaan po sila doon, pag umano po ang ulan, ay nagasiksikan po sila doon sa daan kung saan sila nadaan dahil po yung tubig ay nandun sa gitna ng kalsada. So yun po ay isa rin pong solusyon para po mahagyan natin ng maayos na daan. So yun po ay binabalik ko rin po yung palayon doon sa may tulay sa Bakhaw Ibaba at Bugnuyan. May kurbada pong lugar po doon, nandun po ang aksidente. Na sana po ay ipatuwid natin ng kaunti yun para lang po doon sa accident cause. Sa totoo lang po, ang namatay po doon ay 3 na dahil po sa aksidente. At marami pang mga disgrasya, na mga minor na disgrasya, ay yun po ay cause ng kuwan. Dahil ko po ay parang bulagaan doon ng pagdagaan. So yun po, tarin ko na rin po yung road widening ng National Highway. Ang problema po namin doon sa kanal ay nag-uploading po yung kanal dahil napakababaw nung kanal at talagang nung pampanahon yun ay hindi pa nababago. At nandun po naka-stack yung tubig. So yun po ang aking pinapasok sa inyo at puso po ako nagpapasalamat at talaga pong napakaganda itong usapin ito para po malaman ninyo ang hinaing ng aming kabaranggayan. Ano po, napakaganda po itong pinatawag niyo, Vice Gov. Maraming salamat po at kami ay nangihano sa aming 4 na barangay para po sumiti ng kanilang mga problema sa bawat barangay. Muli po, magandang hapon po at magandang hapon sa ating lahat. Welcome po sa ating lahat. Maraming salamat, Kapitan Hill. Ngayon ay isang special na edition ng programa kung kaya mapapanood at mapapakinggan ninyo ang ilan sa mga bahagi ng Court Mobile Session ng 16th Sangguniang Panlalawigan na ginanap noong July 12, 2024 sa Barangay Tabionan, Gasan. The presiding officer, the third speaker or resource person is the Honorable Punong Barangay, NSK Chairman of Barangay Bakhaw, Ilaya, in the person of Kagalang-Galang Alberto Sena and Kagalang-Galang Angelo M. Monsanto. Kagalang-Galang Sena and Kagalang-Galang Monsanto are recognized po. You are recognized po. Okay po. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang punong barangay po ng Barangay Bakhaw, Ilaya. Kasama ko po ang aming mga sanggunian. Ang nagiging problema po sa aming barangay, unang-una ay yung pong aming sinusulong na patubig na kung saan po ang improvement po ng aming waterworks ay kulang po sa source. Kung kaya po kami po ng 2 barangay ng Tabyunan at Bakhaw, Ilaya ay nagkaroon po ng kasunduan na ang barangay Tabyunan po ang magiging source po ng aming pagkukunan ng tubig papunta po sa aming barangay Bakhaw, Ilaya. At ito po ay nagkaroon na po ng isa pong action na nung nakaraan pong ngayong taon po, napakaupo namin, nagkaroon po na ng mga materialis na polyethylene na kung saan po ay na-install na po. At sa huling pag-uusap po namin ni engineer noon, ay nagkaroon na rin po ng pagpalpano kung paano po
maipaplano yung second phase ng proyekto po. At sa ngayon po, sa kagandahang loob po, mayroon pong dumating sa aming barangay na religious group o humanitarian po, na tinanong po kaming mga taga-barangay kung ano po yung mga project na aming priority na kung ano yung maitutulong nila sa aming barangay. Kung kaya po, yun po muli ang aming pong sinulong, yung second phase po ng water system po ng aming barangay. At sa ngayon po ay nasa proseso na po kami ng paghingi po ng mga requirements po sa municipal engineering. At ayon po naman doon sa municipal engineering ay by August po magkakaroon po sila ng site visit simula po dito sa source po ng Tabyunan hanggang sa mga linya hanggang doon po sa atayuan ng tangke para po magkaroon po ng katuparan yung project. At kanina po, nakapag-usap din po kami ni engineer kung ano man po yung kakulangan nung humanitarian na hindi nila kinayang halaga o mga materyales na maibigay, doon po kami magpasa o mahingi ng tulong sa provincial. Okay po. At isa pa po ma'am, yung pong aming kalsada na Bakaw Ilaya going to Tabyunan, kung napansin nyo po kanina, sobrang lalaki na po ng mga bitak. At yung mga gilid po ng kalsada, puro anas na po o landslide na po. Na kung saan po ay napakadelikado na pong daanan ng mga malalaking sasakyan, mga jeep o mga truck na dumadaan. Kung kaya po, yun po ang aming hinihiling na magkaroon po ng aksyon. Dahil po ang iniiwasan namin sa kapanahunan po ng tag-ulang ito, yung ilalim po ng kalsada ay nagbabar down yung mga lupa. Ay mas delikado po. Kaya po, agaran namin pong ipinapaabot sa pagkakataong ito na nagkaroon po kayo ng mobile session dito sa aming lugar. Ipinababatid po namin na kami po ay humihingi po ng tulong sa inyo kung paano po natin magagawan po ng paraan na ito ay hindi na lumawak pa ang magiging pinsala. Ano po? At isa pa po, meron pa rin po kaming hihilingin pa rin sa inyo pagdating po sa flood control. Simula po doon sa Purok 4 namin hanggang Purok 5. Dahil po yung kailugan na yon ay nakakalkal po yung mga lupa kapag may mga baha. Lalo tigid po ay malapit po sa mga kabahayan. Kaya po kami po ay gumawa po ng isang resolution na malagyan po ng flood control yung ilog na yon na mayroon pong tulay. Kaya po may tulay kasi po marami pong kabahayan na nasa kabilang ilog na hindi rin po makatawid kapag malakas po ang ulan at may baha. Lalong-lalo na kapag may bagyo. Meron po doon may mga senior citizen, may mga disabled na hindi po agad makakilos agad-agad kung kinakailangang tumawid. Ganun din po ma'am sa... Saan po nyo na-address yung resolution na yun? Sa provincial po at yun po ay pasa pa lang po ma'am namin kung ano. Tapos po ma'am dun sa Purok 7 po, ganun din po, flood control pa rin po. Dahil po, yung Purok 7 na yun, ay paahan po siya ng bundok. Pag nabaha po ma'am, ay nalalim po yung sapa at naluang pa. Yung mga kabahayan din po na nakatabi ng sapa na yun, ay delikado na po sa pagluang at paglalim ng sapa. Kahit po ma'am siya ay may mga tanim na kawayan, mga tiwanak, nag-bar down na rin po ma'am dahil sa lakas ng tubig na nadaan doon. Kaya po ma'am, sana po sa pagkakataong ito, inahiling namin sa inyo na magkaroon po tayo ng action para po sa akabuti po at akaligtas po ng aming mamamayan. At doon po ma'am sa covered code po ay naminungkahi rin po ni SK. Yung po ma'am ay magiging na rin po naming evacuation center kung sakali na ito ay magkaroon po ng katuparan. Ano po. At saka malaking bagay din po para sa aming mga kabataan dahil pong aming covered court ay kulang po yung bubong o yung kabilang ring po, yung kabilang board ay wala po siyang bubong. With flooring kasi yung flooring ma'am is nagka-crack-crack na. Pag may mga nagalaro, natatapilok na. Ano po. Ano pa? Saka ma'am yung farm to market road po namin is kailangan na rin pong ma-reblocking. At saka yung mga kanal sa gilid ng kalsada ay nakipot na.
dahil sa yung mga crack ng kalsada na papasukan na po ng tubig, kaya nagkakaroon na po ng tendency na yung mga gilid ng kanal ay natupi na. Halos mag-lips to lips na yung gilid. Dahil sa yung lupa na diditdit ng nadiditdit. Yun lamang po at maraming salamat po. Marami pong salamat, Kapitan Sena. Nire-recognize po naman natin ngayon sa bahagi ng kabataan, Sangguniang Kabataan, si SK Chairman Angelo Monsanto. Magandang hapon po sa atin lahat. Ang inihiling ko lang po ay yung second phase po ng aming covered court. Kung mapapansin po ninyo at kung nakita po ninyo, hindi po covered court yun sa amin. Parang 3/4 court lang po. Ang gusto ko lang po sana, at gusto rin po ng mga kabataan taga Bacaw-Ilaya, yun po ang gawang po ng aksyon. Tapos kung mapapansin po ninyo, kung ano pong kinaganda ng court ng Tabyunan, yun po ang kinaiba po ng court namin. Maraming salamat. Maraming salamat po. Magandang hapon po ulit. Pinangiti mo kami sa iyong 3/4 court, SK Chairman. Ngayon ay isang special na edition ng programa kung kaya mapapanood at mapapakinggan ninyo ang ilan sa mga bahagi ng court mobile session ng 16th Sangguniang Panlalawigan na ginanap noong July 12, 2024 sa Barangay Tabyunan, Gasan. Last but not the least is the Honorable Chairperson of the Barangay Bacaw Ibaba and her SK Chairperson in the person of Punong Barangay Teodora Asis and SK Chairman RJ Montaron to be represented by her Kagawad. Sino po ang pinatawan ni Kapitana? Yes, Kagawad Dennis is recognized. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ng aming masipag na Kapitana Teodora M. Asis, sampo po ng aking sanggunian ay bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. Lalong higit na po sa ating mga sangguniang panlalawigan. Ang napag-usapan po namin mga concern sa aming barangay ay ito po. Pero bago po ko po pasimulan, nais ko po munang magpasalamat sa inyo sa magandang balita na inihatid ng ating provincial engineer na mayroon na pong budget sa additional box culvert po sa aming barangay. Maraming salamat po. Ang main problem po talaga rin namin ay sana po may inspection po yung National Road. Yung pong sa Porocuno po, yung may nagawa pong Gasan Boulevard, ay nababa na po yung one lane. Kasi yung luma pong linya, ay yung isang side po ay nababa na. Kasi po nakutkot po dati yun, walang tambak po doon sa ilalim. Ay medyo nababa na po ngayon. Natanong po naman namin yung contractor ng hindi po kasama sa project nila. Kasi yung dati po, yun po yung dating daan. Ang project po nila yung Boulevard. Yun lang po. Yun po ang concern namin. At saka po, sana po ma-follow up din po yung aming nagawang covered court sa Bacaw Ibaba, sa Porocuno po. Kasi yung mga katrabaho po, minsan na may trabaho ng 2 weeks, tapos parang 2 weeks o 1 month na hindi naman mapunta. Pero ongoing na po. Ang problema naman po minsan ay ba't ganun yung nagtatrabaho, minsan ay wala. At saka po, yung flood control po sana madagdagan. Kasi yung flood control, yung baha po talaga ay napakalaking problema para sa amin. Kasi po kami po ay catch basin po kami ng mga tubig na galing po dito sa Bacaw-Ilaya. Ay hindi na po kaya i-survive nung gilid ng ilog yung laki ng tubig na nababa po, naapaw na po sa mga kabahayan. Lalong higit na po dun sa pabahay po, na may pabahay po kasi yung gobyerno ay yung yung tabing ilog ay naagnas na po. Sayang naman po yung pondo na pabahay kung madadala yung karsada at saka po yung Yun lang po ang main concern namin at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Kagawad Dennis. Meron po bang karagdagang paglilinaw? Ibigay na rin natin ang sangalan ng Sangguniang Kabataan, SK Chairman Selva. Si
SK Chairman nga pala, Selva ay sa ano, sa Bugnuyan. Montaron. SK Chairman RJ. Hello. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat, mga honorables. Dahil ako po ang kahuli-hulihang magsasalita ay alam ko naman pong narinig nyo na lahat. So, hindi na po ako magpakahaba-haba. So, ang concern ko po sa amin sa Barangay Bacau Ibaba is same with Barangay Tabyunan po, yung cell site po. Kasi, pero hindi naman po sa amin specifically, hindi po lahat or buong barangay nakaka-experience ng unstable internet connection. So, may 3 purok po na nakaka-experience ng mahinang internet connection, which is hindi lang po siya nakaka-apekto sa kabataan but also sa lahat po. Dahil alam naman po natin lahat na we all need stable internet connection because it is the easiest way to communicate. So, sana po ma-address din po ito. Dahil andito naman po ako ngayon sa harap ninyo, so aris ko na po yung concern. Dahil hindi lang po Barangay Tabyunan ang affected, kasama na rin po ang Bacau Ilaya, tapos sa amin po ay yung 3 purok po. Then, ang isa po sa gusto kong i-raise is yung educational assistance po. Dahil as a SK chairperson po, last time po kasi nagkaroon ng parang may nabalitaan po ako na nagkaroon ng educational assistance. Then, yung isang barangay po ay nakatanggap. So, may ano po sa akin na kabataan na, SK, bakit may nakatanggap sa ibang barangay na ng educational assistance? Pero dito sa atin ay wala. Pero, wala po kasi akong connection or kung kanino po galing. So, yun lang po yung concern ko. Thank you. Maraming salamat, Chairman RJ. For your good representation. Ngayon ay isang special na edition ng programa kung kaya mapapanood at mapapakinggan ninyo ang ilan sa mga bahagi ng Court Mobile Session ng 16th Sangguniang Panlalawigan na ginanap noong July 12, 2024 sa Barangay Tabyunan, Gasan. Sa punto pong ito, isinasara na po natin ang question hour kung wala na pong nais pang idagdag ang ating mga panauhin. Sinasara na po natin ang question hour, Madam President. Meron ng mamungkahi para isara ang question hour at ito ay atin ang isinasara. Solution. For the committee reports, may this representation be recognized for the committee report of the Committee on Infrastructure. Proceed, Honorable Leva. Madam Presiding Officer, this representation with the indulgence of the members of the Committee on Infrastructure, Public Works, and Urban Development, now hereby favorably endorsed to the plenary the adoption of the following resolution. A resolution earnestly requesting the Honorable Congressman Lord Alan J. Velasco for the road opening of the sitio Kamanga Road in Barangay Tabyunan, Gasan, this province, as well as a resolution earnestly requesting to the Department of Agriculture the road opening of Sitio 1 Kamanga Farm to Market Road in Barangay Tabyunan, Gasan. A resolution requesting for the completion of Barangay Bacau Ilaya Covered Court in Barangay Bacau Ilaya, Gasan, this province. A resolution requesting for the completion of the multi-purpose covered court and covered court in Barangay Bugnuyan, Gasan, this province, and a resolution for the improvement and widening of the Bugnuyan, Bacau, Ibaba section of the National Road, Gasan to Buena Vista, connecting the municipality of Gasan to Buena Vista in Barangay Bugnuyan and Bacau, Ibaba of Gasan, Marinduque. A resolution. Yun ho ang lahat ng resolution para sa DPWH? Yes po. A resolution favorably endorsing to the DPWH the inclusion in their National Expenditure Program
of the construction of Tabunan Bridge, Gasan, this province, and a resolution requesting for the immediate reconsideration of the National Economic Development Authority the endorsement of 10 PBBM bridges in the province of Marinduque. I move for the adoption of the committee report of the Committee on Infrastructure. I second the motion. Any objection to the adoption of the committee report as rendered by the chairman? Since the chair hears none, the motion is approved. The committee report rendered by the reporting committee chairman of the Committee on Infrastructure, Honorable Leva, is now adopted. Madam Presiding Officer, may I ask that we recognize the chairperson of the Committee on Disaster Risk Reduction and Management for its committee report. By the way, there are also items referred to the Committee on Disaster Risk and Reduction Management. The chairman is Honorable Mark Julius Caballes. Honorable Caballes is recognized for the committee report and recommendation. Thank you, Madam Presiding Officer. This representation on behalf of the Committee on Disaster Risk Reduction Management favorably endorses the adoption of the following of a resolution requesting the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office and the Provincial Engineering Office to prioritize the concerns of Barangay Tabionan, specifically related to the bridge that is currently posing as a hazard during rainy season or during disasters. From whatever funding of the PDRRM. Siguro PDRRMO and PDRRMC na rin. Okay. Salamat, Kagalang Caballes. Any objection to the end? What is the pleasure of Honorable Caballes? This representation moves for the adoption of the committee report and that the company resolution be transferred to business for the day. Thank you, Honorable Caballes. Iminungkahi ng reporting committee chair na i-adopt ang report ng kanyang komite. Any objection? The chair hears none. The motion is approved. The committee report as rendered by Chairman Caballes is now adopted. Yes, Honorable Leva. Resolutions passed by the two committees be transferred to the business for the day. All resolutions as an offshoot of an adopted committee report will be transferred to business for the day for final approval. Thank you, Honorable Leva. Madam Presiding Officer, may I ask that we recognize the chairman of the Committee on Youth and Sports for the adoption of a resolution. Honorable Bertinos Valencia, Chairman of the Committee on Youth and Sports Development, is recognized. Madam Chair, with the indulgence of the Committee on Youth and Sports Development, the Committee on DICT moves for the adoption of the committee report proposed resolution entitled a resolution requesting telecommunication companies through the DICT for the establishment of cell sites in Barangay Tabionan, Gasan, and its neighboring barangays. Madam Chair. And what is the pleasure with regard to the report? And the accompanying resolution be transferred to the business for the day, Madam Chair. There is a pending motion from the reporting committee chair of Youth and Sports Development to adopt the committee report. I second the motion, Madam Chair. That he rendered, duly seconded. Any objection? The chair hears none. The committee report is now adopted and the corresponding resolutions will be included in the business for the day for final approval. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Bertinos Valencia. Yes, Honorable Leva. We now go to the calendar of business. We don't have any unfinished business. For the business for the day, may this presentation be recognized for the approval of a resolution. Proceed, Honorable Leva. Madam Presiding Officer, may I move for the approval of a resolution entitled the resolution earnestly requesting the office of Congressman Lord Alan Velasco for the road opening of Sitio 1 Kamangga, Pantomartet Road in Barangay Tabunan, Gasan. I so move. I second the motion, Madam Chair. There is a motion by Honorable Leva, duly seconded by Honorable Mangkukang, for the adoption of the committee report as mentioned by the movement. Any objection? The chair hears none. The motion is approved. The resolution as moved is now adopted.
Madam Presiding Officer, may I move for the adoption of a resolution entitled, a resolution earnestly requesting the Department of Agriculture for the road opening of Sitio Uno, Kamangga Panto Market Road in Barangay Tambunan, Municipality of Gasan, Province of Marinduque. I so move. Any second to the motion? Duly seconded. Any objection? The chair hears none. The motion is approved. The resolution as moved by the sponsoring chair is now adopted. Madam Presiding Officer, may I move for the adoption of a resolution favorably endorsing to the Department of Public Works and Highway the inclusion in their National Expenditure Program the construction of Tambunan Bridge in Barangay Tambunan, Gasan, Municipality of Gasan, Province of Marinduque. I so move. There is a motion duly seconded. Any objection? The chair hears none. The motion is approved. The resolution as moved by the sponsoring chair is now adopted. Madam Presiding Officer, may I move for the adoption of a resolution requesting immediate consideration of the National Economic Development Authority to endorse 10 PBBM bridges in the province of Marinduque, authored by Honorable Antonio Mangkukang III. I so move. Any second to the motion? Duly seconded. Any objection? The chair hears none. The motion is approved. The resolution as moved by the sponsoring chair is now adopted. Madam Presiding Officer, may I move for adoption of a resolution earnestly requesting the Office of Congressman Lord Alan Velasco for the completion of the Barangay Bacau Ilaya Covered Court in Barangay Bacau Ilaya, Gasan, Province of Marinduque. I so move, Madam Presiding Officer. There is a motion duly seconded. Any objection? The chair hears none. The motion is approved. The resolution as moved by the sponsoring chair is now adopted. Madam Presiding Officer, may I move for the adoption of a resolution earnestly requesting the Department of Public Works and Highway for the completion of the covered court of Barangay Bacau Ilaya in Barangay Bacau Ilaya, Gasan, Province of Marinduque. I so move. Any second to the motion? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. The resolution as moved by the sponsoring chair is now adopted. Madam Presiding Officer, may I move for the adoption of resolution earnestly requesting the Office of Congressman Lord Alan Velasco for the completion of the multi-purpose building and covered adopted. Madam Presiding Officer, may I move for the adoption of resolution earnestly requesting the Office of Congressman Lord Alan Velasco for the completion of the multi-purpose building and covered
Kung wala po, ang motion ay, the motion is approved at ang resolusyon na nagpapahayag ng pusong pasasalamat ng Sangguniang Panlalawigan sa Sangguniang Barangay ng Barangay Tabyonan na nag-host ng mobile session na ito sa kanilang suporta, pag-aaruga at tulong sa matagumpay na pagsasagawa ng mobile session ng Sangguniang Panlalawigan ngayon ay atin ng pinagtitibay. Marami pong salamat sa host barangay at syempre ganun din ho sa mga kanugnog mga opisyales ng mga kanugnog barangay na naririto ngayon. Any other announcements? May I ask that we recognize the Honorable Bertinos Balaycha. Before Honorable Valencia, sa ngalan po ng Sangguniang Panlalawigan at sa ngalan din ho ng pamahalaang Panlalawigan sa panguna ng ating Governor Presby Velasco ay taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong panahon at sa inyong aktibong pakikiisa sa gawain pong ito. Umasa po kayo na ang Sangguniang Panlalawigan ay lagi po ninyong katuwang sa ating paglilingkod sa bayan. Ano po? Marami pong salamat sa inyo. At yes, meron din hong karagdagan, kagalang-galang Rihano. Ang karagdagan ko lamang po ay kami pong mga taga-distrikto ay nagpapasalamat din sa inyong pagtanggap dito. Most especially po dito sa Tabyunan. And without this, hindi po kami makakarating dito sa inyong barangay. At ako rin po ay may counting impression lamang sa inyo na ako po'y natutuwa pati na sa lahat po ng ating mga tinalakay ay ang ating napag-usapan ay mga infrastructure and isa doon lang po yun sa ating regarding the communication. Ako po yung natutuwa sapagkat wala pong nag-raise ng question regarding the brownouts and regarding sa hirap po ng ating pamumuhay sa mga pagkain, sa mga ibig sabihin po, ang 4 na barangay dito sa Gasan ay sila'y maligaya, masaya at sila'y maunlad dito sa ating lalawigan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mula po sa mula po sa distrikto. Opo, sila'y masaya at nakauunawa at nakakaalam na hindi naman nagpapabaya ang kanilang mga nanunungkulan. Marami pong salamat sa inyo at gusto ko lang samantalahin ang pagkakataon ay announce sa inyo na as of June ang inyong Vice Governor Lynn Angeles ay nananatili na rank 1 sa top performing Vice Governor at ang atin rin hong Congressman at Governor ay nananatiling matatag sa pagiging rank 1 sa kanila naman hong posisyon. Again, nagpapakita na sa inyo pong tulong at pagtutulungan po natin ay unti-unti ay bagamat difficult at may challenges pa rin ay unti-unti na napapagtulungan ang mga dapat pagtulungan. So marami pong salamat sa inyo and Honorable Bertinos Valencia, what is your pleasure?